Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong viral ngayon, yung pagkakahuli or surrender down ng dalawang luxury vehicles, yung Bugatti na nagkakahalaga daw ng 160 million pesos. So, bago natin simulan yung topic na to, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So, ito, kamakailan lang po, nagkaroon po ng balita na isinurrender na daw po yung dalawang luxury vehicle na sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na namataan nung nakaraang taon pa po ito. Nakaraang taon pa po ito naging balita dito sa budget deliberation ng Bureau of Customs. Pero ngayon taon lang po nahuli or sinurrender nung may-ari yung dalawang luxury vehicle. So bago natin simulan yung topic na to, balikan muna natin yung nangyaring Senate budget hearing na ginawa ni Senator Rapi Tulfo doon sa custom, kung saan inopen niya nga yung tungkol doon sa dalawang nakita niyang luxury vehicles na gumagala-gala sa Metro Manila. So para magkaroon lang tayo ng konting ideya, panoorin po muna natin to. Chiron. Kulay blue ata yun. Yeah. At may backup siya. Yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. Bilib ako. And then pag search ko, sabi ko, Bugatti Chiron to, nag-check ako. Aba, may nagpapapulit, another Bugatti Chiron na naman. Yung isa sa may Pasay, from the airport going north. Yung isa, kung hindi ko nagkakamali, sa may bandang Ortigas, tumatakbo siya. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's 3 million US dollars ang tag price. So, kapag yan po ay nagbayad ng tamang buwis, $6 million ang tax. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na kita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwede makita yung entry noon? There is no record of either vehicle, Your Honor. There's no record. Paano kayo So yun, malinaw po, gaya na mismo kay Senator Angara, kasi siya yung siya yung nagdidepensa sa budget dito ng Bureau of Customs. So siyempre, kahit paano, meron siyang konting access na ibibigay na information sa kanya. So base kay Senator Angara, wala daw pong record sa Bureau of Customs na may pumasok na dalawang Bugatti Chiron na nagkakalaga nga daw, sabi ni Senator Rapi Tulfo, na $300 million. So, sinasabi dito ni Senator Rapi Tulfo, humihingi siya ng records na kung saan, kung pumasok ba talaga yung sasakyan na yon. So, meron kasing iilan sinasabi na data privacy daw yung binibridge dito ni Senator Rapi Tulfo dahil hinihingi niya yung records ng custom kung binayaran daw bang tax yung dalawang Bugatti na yon. So, di naman natin dito nakikita kung may bridge open rito ng data privacy kasi wala namang binabanggit na pangalan or detalye kung sino yung may-ari ng sasakyan na yon. Ang hinihingi niya lang naman, yung data lang naman kung nagbayad ba ng tax yung dalawang Bugatti na yon. So, ayon na rin dito kay Senator Angara na wala raw na records yung custom na may pumasok na dalawang Bugatti. So, lumalabas, smuggled po yung dalawang sasakyan na yun. Kasi, walang binayaran tax, gawa ng sinabi nga ni Senator Rapi Tulfo na ang presyo is 300 million. So, kung hindi yun dumaan sa custom, smuggled siya, so wala siyang binayaran na tax. Or kung meron man, malamang misdeclaration yun na yung gaya ng ginagawa nila sa ibang mga produkto na ibang items yung pinapasok sa record o yung dinideclare nila, halimbawa, sasakyan na yan, na Bugatti, pwedeng palabasin nila, ukay-ukay yun. So, walang babayaran tax or kung meron man is napakaliit. So, ganoon yung ginawa nila rito. Posibleng ganoon ang ginawa. Pero malamang sa malamang ganoon, gawa nga ng walang record daw sa custom. Kinumpirma naman ni Senator Angara na walang record. So, tuloy po natin.
pasok ng Pilipinas yun, lumipad, punta rito. Kasi, nandun po yung, sa Facebook. Papakita ko sa inyo yung link, Bugatti Chiron. Ang backup pa nitong isa, G63 Mercedes Brabus. So, pwede ba makita also yung entry? So malupit yung may-ari ng isang Bugatti na yon. Dahil ang backup daw ay isang Mercedes-Benz. Na alam naman natin na hindi rin naman mumurahing sasakyan yung Mercedes-Benz. Especially kung sports car siya or pang luxury gathering na sasakyan. So hindi mumura yung sasakyan yung Mercedes-Benz na bumabackup daw doon sa Bugatti na isa sa pinakamahal na sasakyan. So hindi pipitsugin tao yung nagmamay-ari ng Bugatti na to. Siguradong milyonaryo o bilyonaryo pa to dahil dalawang sasakyan ang kanyang ginagamit na pinacheck dito ni Senator Rapi Tulfo kung dumaan din daw ba sa custom yung dalawang sasakyan na yun. So, hindi lang Bugatti yung unang pinupunteriya rito ni Senator Rapi Tulfo. So, pati yung Mercedes-Benz, pinasisilip na rin niya. Kung yun din ba, dumaan din sa custom. Kasi kung yung Bugatti hindi dumaan, so may posibilidad yung Mercedes-Benz na yun, hindi rin dumaan sa custom. Kaya pinabubusisi na rin niya na kung yung isang sasakyan na yun, yung Mercedes, is dumaan din. So, may isa pa siyang pinapatrace dito, yung isa pang Bugatti, kasi dalawa nga po yun. So, possible hindi magkaibang tao yung may-ari ng Bugatti na yun. So, pinatitrace din ni Senator Rapi Tulfo kung sino pa yung may-ari ng isang Bugatti. Yung binayaran po nitong dalawa, kasi magkasabay, pareho wala pang plaka. So kung yan ay wala kayong record ng entry niyan, then dapat magkaroon kayo ng full-blown investigation paano ito nakalusot. There is no record in the BOC during the time of the present commissioner and the present team, but it may have been registered previous. Maybe they can take a look at the record. Brand new po ito, Your Honor, Madam President. Kasi po, wala pang plaka. Mag-coordinate sila sa LTO. So, wala pa raw plaka. So, possible, last year lang yun, 2023 lang, pumasok dito sa Pilipinas dahil hindi pa napare-register. Kasi kung pumasok yun ang sinasabi ni Senator Angara na 2019 or maybe 2020, it's possible na parehistro na yung sasakyan na yun at wala na talaga mayahabol doon ng gobyerno. Pero yun nga, sabi nga dito, last year lang yun, mas probably last year lang pumasok yung sasakyan na yun. So brand new, wala pa siyang plaka, kaya medyo malaki pa yung chance na makuha itong sasakyan na to at mapagbayad. So tuloy po natin ulit. Anong model ng kotse at kailan pinasok. They can No, do pero that. ang ibig sabihin, Your Honor, Madam President, I need an entry from the Bureau of Customs na ang dalawang Bugatti Chiron, whether this year, last year, the previous years, o kahit pa nung panahon, pa nung mga dinosaur, kung meron ba tayong record na dalawang Bugatti Chiron dumaan sa pier ng Bureau of Customs at nagbayad ng buwis. Kasi this is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. $3 million ang isa Tinignan nito. nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa ho, walang record. Wala na- talaga. So Wala. therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. It's either misdeclaration or swing. Alin kaya doon? So there is a failure of intelligence dito. Declaration or what? A clear failure of intelligence. Magkano ho bang intel funds ng Bureau of Customs? Swing. Swing. Dito, kini-questionan ni Senator Rapi Tulfo yung intelligence funds ng Bureau of Customs. Kasi nga naman, malaki ang budget ng custom para sa intelligence funds dun sa confidential funds na hinihingi nila. And yet, nalulusutan sila ng mga smuggler, particular dito sa sasakyan na to. So, paano hindi nila natitiktikan
yung ganyang klaseng mga luxury vehicle, especially yan, mamahalin yan. Hindi nila natitiktikan na may papasok sa ganyang dito sa bansa natin na ganyang klaseng sasakyan. So doon, failure talaga yung intelligence nitong BOC, nitong custom. Dahil hindi natin alam kung sinasadya nilang i-failure o talagang nalusutan lang. Yung, alam mo yung malinis lang talaga na nalusutan lang. Pero malamang sa malamang, may kasabwat to sa loob ng custom. Kasi dalawa lang naman niya, sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, kung di ang misdeclaration, ipinuslit yan ng, ng talagang hindi dumaan ng port area, hindi dumaan talaga sa custom. So, pwedeng ibinabayan mula sa barko, sinakay sa isa pang barko. So, parang gano'n na mangyayari niyan. Hindi na dumadaan ng pantalan yan sa mga port natin. So, gano'n ang mangyayari. So, pero, yun nga, base nga dun sa hinahanap ni Senator Rapi Tulfo kung magkano yung confidential funds nitong Bureau of Customs, wala rin may isagot na malinaw dito si Senator Angara. Kasi nga, hindi naman siya part ng Bureau of Customs. Nandyan lang naman siya para ipagtanggol kung magkano yung budget na hihingin nitong custom para sa taon na 2024. Kaya meron deliberation na ganyan. So, tuloy lang po natin. Swing? Anong ibig sabihin ng swing? What do you mean by swing, Your Honor? Swing, ibig sabihin, parang multo ito. Parang nangyari sa Bugatti, si Ron. Pumasok, yung misdeclaration, at least, dumaan pa sa Bureau of Customs. Swing yung walang record. Walang record po, ibig sabihin. Walang record ito. Pure smuggling ang tawag nito. Diba? Yun, kung makapansin nyo si Senator Angara, nagtatanong siya sa mga taga-custom kung ano yung mga, kung humihingi siya ng detalye dun sa Bugatti. Pero parang lumalabas, lahat sila puro clueless. Wala silang kalam-alam na meron palang nakalusot na Bugatti sa kanilang departamento dyan sa custom. Kaya nga, makakapagtaka na ganun kalaking transaksyon, ganun kalaking halaga ng sasakyan, nakakalusot. Isipin nyo magkano tax ang dapat bayaran. Sabi nga ng Senator Rapi Tulfo, $300 million yan. Kung i-convert mo sa pesos yan, is around 160 million pesos daw yan, 160 to 170 million. So, magkano ang 20% nun? So, possible, nasa more or less, mga 5 to 6 million ang dapat nabayaran ng nung isang Bugatti pa lang, siguro dalawang Bugatti na yon. Kasi kung 160 million, 10% nun is 1.6. So, times 2, so 3, siguro mga 6 million, dalawang Bugatti na yon. Then, dalawang Bugatti yung hinahanap ni Senator Rapi Tulfo. So, 6 million pesos ang nawala sa gobyerno natin dahil nga nakalusot yung Bugatti na yon. So, dito kasi marami rin nagsasabi or may ilang nagsasabi na yung body language daw kasi rito ni Senator Angara parang binabaliwala daw niya si Senator Rapi Tulfo dahil nga sa mga tanong dito ni Senator Rapi Tulfo parang sinasabi nung iilan na binabaliwala ni Senator Angara. Gawa nga na parang walang alam daw si Senator Rapi Tulfo sa mga nangyayari. So dito, pinapakita lang naman dito na Senator Angara ang hindi sabihin walang alam, hindi naman literal na walang alam, pero wala siyang alam sa nangyayari sa Bureau of Customs, particular dyan sa Bugatti. Kaya nga nagtatanong siya dyan lumilingon siya dyan, nagtatanong siya, naghahanap siya ng impormasyon, dahil nga wala siyang maisagot kay Senator Rapi Tulfo, puro sinasabi niya, walang record. So, lumalabas talaga na purely, smuggled lang talaga itong sasakyan na to. Yung misdeclaration, pumasok ito, nagbayad ng buwis, kaya lang, konti lang yung buwis na binayad because na misdeclare nga. And then, pagdating sa labas, nahabol, nakita sa mga papeles, through intelligence siguro, na, yung lumabas na ganitong kargamento with this kind of documents, ng ganitong araw, misdeclared items yun, habulin natin sa warehouse. Yun yung misdeclaration. Pero may record. Court schedule. Wala ho talaga. So baka ito na yung sinasabi niyong swing ho. So therefore,
magkaroon dapat tayo ng full-blown investigation tungkol dito. You Now, could file, yes. bibigyan ko kayo ask ng them to tip investigate. sa Bureau of Customs. Support Yan, ito ibibigay si Senator Rapi Tulfo na ang tutulong. Nagbibigay na siya ng impormasyon kung saan dumadaan or posibleng dumadaan yung mga smuggled na sasakyan at kung sino yung pwede nilang imbestigahan para malaman kung ano-ano ba yung mga pasok ng mga smuggled na items dito sa ating bansa. So panoorin po natin ito. Batangas, super talamak ang smuggling dyan ngayon. So yun daw, sa Port of Batangas daw, grabe daw yung talamak na dyan yung pagpapasok ng mga smuggled items. I'll give you a tip. Ang dinideklara nila sa kanilang ipinapasok na luxury vehicle ay Toyota Tacoma. Kaya pag titingnan nyo sa entry nyo, ang daming Toyota Tacoma. Kasi nga, pag Toyota Tacoma, truck ito, libre sa excise tax, hindi mainit. Pick up po. Pickup truck. Pero ang laman pala, ito na yung Bugatti. I don't think sa 2019 ito pumasok. Pumasok ito this year. Dumaan ito sa Batangas. So, yan yung modus ng mga sindikato dito sa ating gobyerno na gumagawa ng batas pero yung batas na yan is inaabuso ng mga smuggled o mga smuggler na yan. So, nagagawa nila ng paraan tulad yan. Ang ipapasok nilang items yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo is yung Toyota Tacoma na binigyan nila ng parang discount or parang special promo na gano'n na once yung pumasok, walang binabayarang tax or maliit lang. Dahil nga utility vehicle yan, nakakonsider as utility vehicle dahil nga pickup truck yan. So, walang masyadong binabayaran tax. So, malaking posibilidad na doon di pinasok yung Bugatti na dineclare na Toyota Tacoma pero ang laman Bugatti. So, hindi nabayaran ng tama yung items ng Bugatti. Yun yung sinasabi dito ni Senator Rapi Tulfo na malaki yung posibilidad na talagang gano'n yung ginagawa. Kasi nga, ang mga sindikato dito sa ating gobyerno is legal na, nasa legal na pamamaraan yung ginagawa nila para hindi sila nahuhuli. Yun nga, di ba? Kung titingnan nyo, parang sa ibang mga items natin, di ba? Especially pag sibuyas. Ipapasok nila mga ukay-ukay or ganyan. Dahil alam naman natin ng ukay-ukay, hindi yan, walang binabayaran tax. So, instead na ukay-ukay yung laman ng container, may part doon na ukay-ukay pero sa loob ng puro sibuyas. So, pag chinek yun ng taga-custom, kunyari checking lang dahil nga siyempre kung nalagyan na yung mga tao doon, pag binuksan yung container, makikita is puro ukay-ukay. So, okay na. Pero hindi nila alam, nasa loob pala yung mga sibuyas. So, same thing din dito sa Bugatti. Ang nakadeclare doon sa mga papeles is Toyota Tacoma. Pero ang laman nun is yung Bugatti. So, may mga laman lang kunyari siguro yung mga parts lang ng Toyota Tacoma. Pero, sa likod nun, andun yung Bugatti. So, yun yung nagiging modus doon sa Port of Batangas ayon dito kay Senator Rapi Tulfo. At idineklarang Toyota Tacoma, care of Rhea Gregorio. Care of... Ibig sabihin, siya kasi ang district collector doon. So you have to invest. So yun, pinaiimbestigahan ni Senator Rapi Tulfo yung district collector ng Port of Batangas na sinasabi niya na yun yung nagko-control or yun yung mga pumipirma doon sa mga pumapasok na mga misdeclaration na mga items. Kasi sa kanya dadaan yun eh. So kung may basbas niya na papasukin na yung mga ganong klaseng item kahit di pa ni-inspect, is palulusutin na ng custom. Kasi nga, dumaan na sa kanya, kumbaga parang binasbasan niya na. So, parang lumalabas, yun yung dapat imbestigahan. Sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, yun yung dapat imbestigahan para malaman kung talagang bang merong talamak na maling pagpapasok ng mga items doon sa Port of Batangas. Rhea Gregorio. Kasi lahat po ng mga luxury vehicles ngayon, ang pasok ay Batangas,
Kapag makikialam yung CIS, makikialam yung IG, yung Chapuera, wala makikialam, lahat kayo diretso kay Grea Gregorio. Tingnan niyo po sa inyong mga entries. Ang daming pumapasok na declared as Toyota Tacoma or pick-up truck. Kasi nga po, sa pick-up truck, hindi ito mainit sa mata at libre po sa excise tax. Noong 17 Congress, pinatanggal ata yung excise tax para sa mga truck kasi nga raw po utility vehicle to So, yun pala. So, Congress pala mismo yung nagpatanggal ng excise tax para sa mga Toyota Tacoma. So, dito makikita nyo, di ba, na tinake advantage ng mga smuggler yung opportunity na yon na gamitin yung Toyota Tacoma para yun na maging front nila para makapagpasok ng mga luxury vehicles. Siyempre, kung i-declare nga naman Toyota Tacoma at may basbas nung taga Port of Batangas, nasabihin niya lang, Toyota Tacoma yan, okay na yan. So, lusot na yung mga luxury vehicles. So, makikita nyo naman, di ba, na ganyan dito sa gobyerno natin, na pag gumawa ng batas, ang mga sindikatong nasa gobyerno, tinitake advantage yan. Tinitake nila as opportunity pa yan. Hindi yan para pahirapan sila. Ang naiisip nila is opportunity yan para hindi sila mahuli. So anyway, sa hearing na to, hinahanap pa lang dito ni Senator Rapi Tulfo kung nasaan na yung dalawang Bugatti na luxury vehicle. So dito sa susunod na video po natin, is makikita na kung nasaan na yung Bugatti na hinahanap ni Senator Rapi Tulfo. So panoorin lang po natin ito. Nagkakabi ito sa panghanap buhay, which hindi naman ako mag-oppose. However, nakahanap ng butas sa mga smuggler para i-declare na truck ang kanilang mga luxury vehicles. So, I need a copy. I mean, paki-research lang po What documents would you like, Your Honor? All the... na pumasok the- na nag-file ng vehicle. entry itong Bugatti Chiron. Ito lang po muna ng dalawa. So yung mga Toyota Tacoma nakalagay. Yung Toyota Tacoma, tingnan niyo po lahat ng pumasok. Ilan Toyota Tacoma They ang will check, pumasok. Your Honor. They will check and get back to you, Your Honor. Now, Sabat ng Bureau of Customs. So ito na po yung balita ngayon po. Yung unang video natin is last year pa yon dun sa budget hearing na ginawa ng custom. So ito na yung balita talaga na trending ngayon tungkol dun sa Bugatti. So panoorin po natin. Ang dalawang smuggled luxury vehicle sa isang bahay sa Alabang, Muntinlupa. Ang halaga ng bawat isa niyan, higit 160 million pesos. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Agad pinasok ng mga operatiba ng Bureau of Customs Intelligence and Investigation Service ang bahay na ito sa Ayala, Alabang. Dito natagpuan ang dalawang luxury vehicles na ilang buwan nang pinaghahanap ng customs. Yan ang mga Bugatti Chiron, luxury cars na nagkakahalaga ng 165 million pesos ang isa. Isa rin po si Senator Rafi Tulfo na nagbigay sa amin ng tip dyan. Pero So yun, nakahanap na nila kung nasan na yung dalawang Bugatti na sinasabi ni Senator Rapi Tulfo. At sabi nga nitong taga-custom, sino daw ba yung tumulong sa kanila para mahanap yung dalawang Bugatti? Si Senator Rapi Tulfo. So, isipin nyo, kung walang Rapi Tulfo na nasa Senado, sa tingin nyo ba makikita pa yung dalawang Bugatti na yun? Or malalaman ba natin na meron palang dalawang Bugatting luxury vehicle na nakapasok dito sa ating bansa na hindi pa nagbabayad ng tamang tax? Kasi kung walang Rapi Tulfo na nasa sa Senado, pakalat-kalat lang yung dalawang Bugatti na yan na iniyayabang yung kanyang mga sasakyan na super mahal. Ngayon, marami pa rin, o meron pa rin ilan na nagagalit kay Senator Rapi Tulfo na sinasabi nga na wala daw alam, masyado lang daw nagpapag-grandstand lang sa Senado. So, ang tanong ko naman ganito, kayo ba, mas gusto nyo ba yung ganyang klase na yung mga mayayaman na kayang bumili ng mga ganyang mamahaling sasakyan, niloloko na yung taong bayan, especially yung gobyerno, na hindi nagbabayad ng tamang tax. Ganyan ba yung gusto nyo na mga senador natin na walang pakialam? Kasi kung titingnan ninyo, kung walang Rapi Tulfo yan, kung wala si Rapi Tulfo, malalaman ba natin
na meron palang dalawang Bugatti na smuggled. Di po ba? Malalaman ba natin na hindi nagbayad ng tax yan kung walang Rapi Tulfo nasa Senado? Tapos magagalit pa sila na kasi wala daw alam si Senator Rapi Tulfo, sasabihin nila na nagpapag-grandstand lang. Ako, personally, mas gugustuhin ko na yung ganun, na nakikita nyo nagtatrabaho, kesa naman yung mga senador natin na sa tingin ninyo, papansinin pa nila, hindi na nila, wala na silang pakialam dyan. Hindi na nila, ano yan, hindi naman makakadagdag sa kanilang karir yung, parang hindi nila trabaho yung tumulong sa investigasyon para mahanap yung dalawang sasakyan na yan. Pero dito, sabi na nga ng custom, dahil nga raw, isa daw si Senator Rapi Tulfo, doon sa tumulong sa kanila, nagbigay ng tip. Alam ko, nagbigay din dito si Senator Rapi Tulfo ng rewards na kung sino man yung makakapagbigay ng impormasyon kung nasa yung dalawang Bugatti na yan. So, malaking bagay yun. Nakapagbigay ng impormasyon si Senator Rapi Tulfo at base na rin dito sa taga-Custom na ibinigay nga sa kanila ni Rapi Tulfo, yun, nakita na nila yung dalawang Bugatti. At surrender yun ng may-ari nung dalawang sasakyan na yun. Di ba? So, kumpirmado yun, para sa akin, kumpirmadong smuggled yun kasi isinurrender. Kasi sabi pa nga rito sa balita, sabi nung abogado raw, parang inabiso, binigyan niya ng yung kliyente niya na isurrender na lang. At ang pinalalabas, nabili lang daw nila yun sa tao. So, ngayon, yun yung pinaka-twist doon. So, tuloy lang natin to para meron tayong konting ideya. Rin po kami mga intelligence information regarding these two Bugatti Chiron cars, no, na napakamahal nga po, no, tulad nung nasabi niyo mga halagang yon. Dinouble check namin sa Bureau of Customs kung may sa record namin may pumasok na mga gantong kotse, at sa amin pong pagsiyasat wala po sa record namin na may pumasok o nag-declare ng gantong mga kotseng. Ayon sa Customs, mismo mga may-ari ng sasakyan ang nagsuko ng mga luxury cars. Yan ay matapos manawagan ni Custom Commissioner Vincent Maronilla na handa ang ahensya na magbigay ng reward money para sa ikatutunton ng mga sasakyan. Nasa batas po na 20% nung halaga nito ay maaari naming ipamigay bilang reward, no? Dahil ito naman po ay aming isusubasta kung sakasakali na mahuli namin to at talaga ma-confirm yung aming information, no, na wala talagang pinagbayaran tong mga to at smuggled. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga may-ari ng luxury car. Sa kabila ng pagsasauli nila ng mga sasakyan, hindi pa rin sila ligtas sa kaso. Sasampahan sila ng customs ng paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act. Aminado naman ang ahensya na nahihirapan silang matukoy ang lugar kung saan nagaganap ang smuggling ng mga kargamento. Sa tayong archipelago. So, nahihirapan pa raw silang tukuyin saan daw nakapasok yan. Sinabi na nga sa Senator Rapi Tulfo, doon daw sa Port of Batangas nangyayari or andun yung pinakatalamak. So, dapat doon sila magsimula. Nagbigay na ng impormasyon dito sa Senator Rapi Tulfo na talamak nga daw yung smuggle dyan sa Port of Batangas. So, dito sinasabi pa rin na hirap daw pa rin sila. So, doon pa lang, sa binigay ni Rapi Tulfo, pwede na sila mag-start doon para makakuha sila ng mga impormasyon. So, di ba, parang kailangan pa ba ng Rapi Tulfo para pukpukin tong taga-custom na gawin yung trabaho nila na mas maging mas maging active sila sa kanilang trabaho. So, kailangan pa nilang pukpukin dito ni Senator Rapi Tulfo para lang gumalaw sila. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, meron pa ilang nagagalit na parang masyadong minamanduhan, masyadong tawag nila rito, parang nagpapag-grandstand lang daw dito si Senator Rapi Tulfo. Ako, mas gusto ko na yung ganun. Sinasabi ko sa inyo, mas gusto ko na yung ganun. At least itong gumagalaw. Di ba? Kung hindi kay Senator Rapi Tulfo, hindi makahanap ng dalawang Bugatti na to. At napakalaki po ng ating kalawakan, no, nung mga ibang private na pantalan po, no. At doon po kadalasan
ang aming experience, may mga activities na ganyan. No? So that's why in the recent months po, no, may mga apprehension kami on outright smuggling, and we're trying to look into this angle. Desidido naman ng customs na paigtingin ang paghahabol